Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino. Kaya Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. So yun guys, magandang araw po no, sa inyong lahat. So another day, another vlog tayo ngayong araw. At siyempre, may gusto lang ako po i-share sa inyong lahat. So grabe palang ginawa ni Pangulong BBM sa Davao, mga kababayan. Grabe, binigay na lang ang lupa sa ating lahat na magsasaka, libre at wala na pong babayaran. Alam nyo ba kung ilan magsasaka ang binigyan ng ating mahal na Pangulo? 2,600 na magsasaka po ang binigyan ng ating mahal na Pangulo. Ni 5, wala na po silang babayaran. Grabe ito mga kababayan. At siyempre, kasama niya nandun si Vice President Inday Sara Duterte po, mga kababayan. O ayan. So ito, pakinggan po natin yung sinabi ng ating mahal na Pangulo sa lahat ng ating mga magsasaka. Ito mga kababayan, pakinggan natin ito layunin kong matapos ang pamamahagi ng lahat ng lupang saklaw ng CARP bago matapos ang aking termino. Kaya natutuwa ako na masigasig ang DAR sa pamimigay ng mga titulo. So ayun po mga kababayan. So inaasahan niya na bago matapos ang kanyang termino ay maibahagi na po sa lahat ng ating mga magsasaka ang kanilang mga lupa na wala nang babayaran ni 5. Kasi sa ngayon guys, nakikita ko kasi ngayon, sobrang taas na kasi ngayon ng fertilizer. Tapos siyempre, pag naani na nila ang kanilang mga tinanim, siyempre may babayaran pa sila sa lupa. So ngayon, ang paghahandaan na lang po ng ating mga magsasaka ay ang kanilang babayaran sa abono. So meron naman programa ang ating mahal na Pangulo, libre ang abono, libre din na binhi. So yan naman po ay i-distribute naman yan ng ating agriculture mga kababayan. Kung saan po kayo, saan mang lugar kayo. Kasi ngayon mga kababayan, sa aking nakikita lang ngayon, marami kasi ngayon sa mga kababayan natin na hindi na nagsasaka, imbis na isaka po nila, tanimanan nila ang kanilang mga sinasaka, hindi na po nila ginagawa, binibenta na lang nila ito. Sobrang mahal na po ng abono at mga binhi. So sa nangyari ngayon, maganda, no? Napakaganda itong ginawa ni BBM. Kasi wala na silang babayaran sa kanilang lupa. Ang poproblemahin na lang nila, abono at saka binhi. At hindi din sila mamumroblema kasi meron din namang programa ang ating agriculture na mamamahagi po ng mga libreng binhi, libreng abono, no? Diyan po yan sa inyong lugar mga kababayan, sa inyong lugar mismo. Meron yan sa ating mga agriculture dyan. Yan po ang isa sa mga adikaan ng ating mahal na Pangulo. So matulungan ang ating mga magsasaka. At ito pa po mga kababayan, meron pa sinabi ang ating mahal na Pangulo. So pakinggan din natin ito. At sa taon na 2024, ang mahigit na 2,000 titulo na ipapamahagi natin ngayon dito sa Davao ay magandang simula at simula lamang para sa 2024. Ang pamimigay ng titulo sa ating mga magsasaka ay unang hakbang lamang sa pagkamit ng kanilang kalayaan sa kahirapan. Iyon. So ayun po mga kababayan. Ang pagbigay ng titulo para sa ating mga magsasaka ay isa sa mga daan para makamit nila, para makalaya sila sa kanilang kahirapan. Totoo yan mga kababayan. Kasi alam kung bakit. Tingnan nyo, magkano ba ngayon ang binabayad ng ating mga magsasaka sa kanilang mga lupa? O ngayon, ay nabahagi na sa kanila. So napakalaking tulong na po yan sa kanila. Yung ibabayad po nila sa titulo ng lupa na ngayon ay binayaran na ng gobyerno ni PBBM, ay sa kanila na mapupunta. So napakalaking tulong po yon sa kanila mga kababayan, sa ating mga magsasaka. Yan. Hindi lang po sa Davao ito, buong Pilipinas po. At ayan ang inaasahan ng ating mahal na Pangulo. Bago matapos ang termino, ay maibahagi na po sa lahat nating mga magsasaka ang kanilang mga titulo na wala na pong babayaran ni 5 po mga kababayan.
Ito pa ang panghuling mensahe ng ating mahal na Pangulo. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Kaya naman, inubuhos ngayon ng pamahalaan ang mga serbisyo at ayudang kailangan ng mga magsasaka. Kaya't inaanyayahan ko po kayong lahat na magtulungan at sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Sama-sama at kapit-bisig po tayo sa pagpapayabong ng agrikultura ng bansa sa pagkamit ng mas masaganang bukas para sa ating lahat, para sa lahat ng Pilipinas. Ayan, napakaganda ng kanyang mensahe mga kababayan. O, di ba? So, yun lang po ang inihiling ng ating mahal na Pangulo. Magkaisa, no? Tungo sa pag-unlad ng bansa natin, gusto ng ating mahal na Pangulo. Magtulungan tayo, no? Ang gobyerno naman ng ating mahal na Pangulo, tingnan nyo, hindi po nagpapabaya mga kababayan. Tingnan nyo po. Ang sabi niya nga, siya ay mamamahagi ng mga libreng abono at saka binhi sa lahat ng ating mga magsasaka mga kababayan. So good job, mahal na Pangulo. Saludo ako sa iyo sa ginawa mong ito. At antay lang po ang lahat natin mga kababayan dyan. Dahil makakarating po ito lahat saan man sulok ng Pilipinas. Lahat po yan ay mararating ng ating mahal na Pangulo at maibahagi niya lahat ng mga titulo para sa inyong lahat. So, mga kababayan, hindi po itong gawa-gawa lang ha. Ito po, babasahin ko po sa inyo, no? Ayan, no? Ayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay namahagi ng mga titulo ng lupa sa mahigit 2,600 na agrarian reform beneficiaries sa Davao Region. Okay? Ang aktibidad ay ginanap sa Rizal Memorial College Gym sa Davao City. Ayan. So, ayun po mga kababayan. So, alam mo ba, ayan o, sinabi pa nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa rin siya na madoble pa ang bilang ng mga titulo ng lupa na ipapamahagi ngayong 2024 kumpara noong 2023. Kung 2023 ay 90,000 po na titulo na naipakaloob sa ating mga magsasaka. So ngayon po, sisikapin pa ng Pangulo na maidoble pa, no, ang mabigyan at mabahagian ng lupa ng kanilang mga titulo. So yun po mga kababayan, napakaganda. Good news po ito, no, sa lahat nating mga magsasaka. God bless po sa inyong lahat, sa lahat na po ng ating mga magsasaka na nabigyan na po ng kanilang mga titulo. Siyempre, tiwala lang po tayo sa ating mahal na Pangulo kasi ginagawa niya naman ang lahat para naman po, no, sa ating bansang Pilipinas. Ika nga sinisira po siya pero ano nang ginagawa niya? Wala lang. Ang sinasabi niya lang, sa Diyos na lang po niya ang ginagawa niya. Kasi lahat naman, noon pa naman, marami na pong nasisira sa ating mahal na Pangulo nung kampanya. Pero tingnan nyo, sabi nga daw niya, ang taong nagpakakumbaba ay itinataas yan mga kababayan. So,